Bumalik tayo kanina, ang bida na may isang mapanuksong ngiti ay nagtanong kay Taejin, bago siya patuloy na pinahintulutan na mapansin na ang kanyang relasyon sa kanyang manugang na babae ay medyo malapit. Tinanong niya ito kung may mangyayari kung malalaman ito sa publiko. Iginalaw ng bida ang kanyang kamay sa gilid at sinabi kay Taejin na ang kalikasan ng kanyang relasyon sa asawa ng kanyang nakababatang kapatid, at kung ito ay pinahihintulutan, maaari niyang siyasatin ang kanyang sarili. Kinagat ni Taejin ang kanyang mga ngipin at tinanong ang bida kung paano niya nalaman ang tungkol dito. Sinabihan siya ng bida na kung gusto niyang itago ang sikreto, dapat niyang isaalang-alang ang kanyang alok. Si Taejin ay nanginginig na may galit na ekspresyon sa kanyang mukha, at ang bida ay nagsabi na una, siguro ay dapat palayain ng hindi nagbabayad ng penalty, kasama rin ang halagang ito ng hush money at iba pang bagay na may halaga na binanggit dito. Dinagdag niya na maaari mo ring ibigay sa akin ngayon din. Sinabi sa kanya ng bida na kung gusto niyang itago ang sikreto, dapat niyang isaalang-alang ang kanyang alok. Bago bumalik ang bida sa kanyang nakaraan, ipinagpatuloy ni Kim Taejin ang isang relasyon sa asawa ng kanyang nakababatang kapatid sa loob ng higit sa 10 taon. Sa huli, nang ito ay natuklasan, ang nakababatang kapatid na lalaki ay nagpakamatay kasama ang kanyang asawa. At si Kim Taejin ay nagretiro na rin dahil sa pagkabigla sa kanilang pagkamatay. Sigurado akong gugustuhin mong tumahimik ang bibig ko, anuman ang gastos. Bumalik sa kasalukuyang, sumisigaw si Changsu sa kanila, na pinapaalam sa kanila kung gaano kat-uso si Kim Taejin. Kumikilos sina parang ahas, hindi niya ito hahayaan ang mga ito. Hinihiling niya sa kanila na maging tapat, at pagkatapos ay haharapin niya sila ng personal. Tinanong ni Yoonji si Changsu kung totoo ba na hindi ito ang kanyang layunin. Inilagay ni Changsu ang kanyang kamay sa likod ng kanyang ulo, at gustong sabihin kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngunit pinutol siya ni Yoonji, at may hindi nasisiyahang ekspresyon sa kanyang mukha, sinabi na dapat siyang magpasalamat na walang nangyari. Ang bida ay tumitingin kay Lily, at naisip na ngayon, siya ay mas tahimik kaysa karaniwan. Ngumiti siya at tinanong si Lily kung siya ay kumbinsido, at pagkatapos ay tinapik siya sa ulo, at sinabi sa kanya na sinabi niya na hindi kinakailangan upang malutas ang lahat ng mga problema sa apoy. Sinabi ni Lily na may hindi nasisiyahang ekspresyon sa kanyang mukha na siya ay nagugutom. Yoonji, isang ngiti sa kanyang mukha, ay nagsasabi sa bida na ang sitwasyon ay hindi ang pinakakanais-nais, at siya ay dapat na sa shock. Tinanong siya ng bida kung ito ay totoo, na may masayang ekspresyon sa kanyang mukha. Tinanong niya si Lily kung gusto niyang kumain ng manok para sa hapunan. Inisip niya na sa palagay ko ganoon din ang mga bata, kung inuna ng dalawang ito ang mga interes ng mga guild, hindi sila mag-abala na pumunta upang iligtas. Dinagdag niya na ang kanyang pagsali sa White House ay naging isang napakatalino na desisyon. Siguro na may dala-dalang backpack sa kanyang likod ay bumati, sinabi ng bida sa kanya na maaga siyang dumating. Yumukod si Guho sa bida, at humingi ng paumanhin sa nangyari kahapon, ibinunyag niya na ang representative. Hindi, si Hyunta ay hiniling sa akin na i-renew ang aking kontrata. Ang bida tinuro ang isang upuan, at sinabihan ang lalaki na umupo doon. Sinabi niya sa kanya na inayos nila ang mga dokumento kahapon, at mula sa araw na iyon, siya ang tangke ng kanilang koponan, at pagkatapos sinabi niya na tawagin siyang team leader. Siguro, na may pag-aalala sa kanyang mukha, ay nagsabi sa team leader na siya ay sumusunod sa kanya. Inaabot ng bida ang isang baso ng inumin kay Guho, ang bida, na nakatingin sa kanya,
naisip na si Guho ay lumaki sa isang ampunan. Siya ay introvert at malamig na nakikipag-usap sa mga tao, kaya naman tinatrato siya ng Black Hound na parang alipin. Idinagdag niya na namatay siya nang mangyari ang unang sakuna. Tinanong ni Guho ang bida kung bakit pinili ng isang malakas na tao, katulad ni team leader na tulad niya ang isang walang talentong tangke na tulad niya. Ang bida, na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha, ay nagsasabi kay Guho na ito ay dahil kailangan niya siya. Napapikit si Guho, at naging bato ang kanyang mga kamay, at pagkatapos ay sinabi niya sa bida kung ano ang dapat niyang sabihin sa kanya kung sakaling hindi niya alam kung gaano siya kay-special. Hinawakan ng bida ang balikat ni Guho, at sinabihan siyang manatili ng lang sandali. At sumagot ang lalaki na sumusunod siya. Iniisip ng bida ang isang malaking higanteng bato na tinatawag na Mobile Fortress. Naisip niya na sa loob ng 10 taon, si Guho ay magiging isang supernatural na bayani na iginagalang ng lahat. Si Wang Guho ay may parehong kakayahan sa petrification na alam ko kung saan mayroon si Guem Minchol. Dinagdag niya nakakita ako ng mga rock sculpture na ginawa ni Gio Minchol sa mga unang araw ng kanyang karera. Tinapik siya sa dibdib si Guho, at inisip na mas malakas na ang katawan ni Guho ngayon, nang personal itong masuri. Sa wakas ay kumbinsido na siya dito. Naisip na ang kanyang kakayahang mag-petrify ay higit na mataas kaysa sa kakayahan ni Guem Minchol. Tinaas ng bida ang kanyang kamay at sinabi niya kay Guho na 1 taon, o kahit 6 na buwan. Wala nang mas mahusay na tangke sa Seoul maliban sa iyo. Nagulat, napabulala si Guho na hindi ito maaaring mangyari yun. Ipinikit ng bida ang kanyang mga mata, at sinabi kay Guho na tinawag niya ang kanyang sarili na isang katamtamang tangke, at sa makatuwid ay bibigyan niya siya ng talento na itinatanggi niya. Nakita ni Guho ang bida sa isang anghel, hawak ang kanyang kamay paarap na may ngiti sa kanyang mukha. Lumilitaw si Renbin rice cake sa likod ni Guho na may isang sandok, na nagpapalam sa bida na handa na ang pagkain niya. Idiniin ni Guho ang kanyang kamao sa kanyang dibdib, naantig siya sa mga salita ng bida. Ipinaalam ng bida sa Red Bean na siya ay nasa oras, at pagkatapos ay hiniling sa kanya na dalhin ang lahat dito sa mesa. Ipinakita ang luto na, monsters parts, and nail soup. Sinabi ng bida na mayroong 3 plato para sa bawat isa, at iginiit na kinakain nila ang lahat. Natakot si Guho. Nagulat si Red Bean at nagtataka kung kailangan din ba niyang kumain, si Lily na namuti na ang mata ay tinanggi na siya ay hindi kakain. Sinabi ng bida na maghahanda sila dahil kailangan nating gumawa ng isang espesyal na pagsasanay para sa susunod na 4 na araw upang mapaghandaan ang labyrinth ng mga kaluluwa ng katiwalian. 2 araw ang nakalipas, sa Monsters Hunting Mission Site. Isang puting leon ang umuungal ng malakas, sumugod ang leon sa kanila, pero ang bida ay iwinawagayway ang kanyang mga punyal sa harap ng puting leon. Tinakpan ni Guho ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Itinuro ng bida ang kanyang daliri sa lalaki at sinisigawan siya na siya ay isang tangke, at kailangan niyang ihinto ang pagkatakot. Sumagot si Guho na siya ay nagsisisi, at ang bida ay tumugon na siya ay isang tangke. Nagsabi siya na kung siya ay nagsisisi, dapat niyang protektahan sila ng maayos. Ang tangke ay sumasang-ayon sa bida, at ginagawa itong dash patungo sa puting leon. Itinaas ng bida ang kanyang mga punyal, at sumigaw kay Guho na lumapit hanggat maaari. Si Wang Guho ay may 3 mangkok ng mana nutritional food sa loob ng 2 araw, pagkatapos ay ginawa ko siyang magsanay ng mga oras at kumain ng 5 pagkain sa isang araw.
Ang bunga ng kanyang pagsasanay ay nasa yugto pa rin ng pagtaas ng kanyang petrification. Nahawakan ni Guho ang binti ng leon, pero hindi pumayag ang leon, kaya pinaghahampas niya ang likod ni Guho ng paulit-ulit. Napapikit si Guho, pinahayag niya na siya ay nasa sakit. Sinabihan ng bida si Guho na maghintay ng isa pang minuto, at, kung mabaygo siya, kakain siya ng 6 na mangkok ng sopas na nutritional food. Sa takot, sumigaw si Guho na ayaw niyang gawin ito. Naisip ng bida na ang kakaiba ng petrification ay ang mas maraming masira ang isang tao, mas lumalakas siya, kaya dapat masira si Guho. Idinagdag niya na ito ay napatunayang siyentipiko na ang pamamaraang ito ay angkop para sa pagsasanay. Ibinaling ng bida ang kanyang pansin kay Lily, at sinabi sa kanya na siya na ngayon. Lumingon si Lily, na may galit na ekspresyon sa kanyang mukha, sinabi sa bida na hindi niya ito gagawin, dahil kailangan niyang kumain ng kasuklam-suklam na pagkain araw-araw, at hindi niya binibili ang kanyang manok. Sinasabi ng bida na ngayon ay magkakaroon ng manok para sa hapunan, at si Lily, na may gana sa kanyang mukha. Lumilikha ng nagniningas na namuong apoy, at sumigaw kay Guho na umalis, dahil baka masaktan siya. Isang malakas na apoy ang nakadirekta sa halimaw.at sa ilang sandali ang leon ay nasa harap na ni Guho. Bumantong hininga ang bida, at sinabi kay Lily na ginawa niya itong isang piraso ng karbon, kaya hindi siya makakakuha ng sample, at sinabing hindi niya makontrol ang apoy, ang bida nagsabi pagkatapos ay hindi siya makakita ang manok. Si Lily, na may gulat na ekspresyon sa kanyang mukha, ay tumugon na hindi niya gusto ito. Si Guho ay nakatayo sa likuran nila, at naisip na kamangha-manghang natalo niya ang halimaw na iyon sa isang suntok. Ipinahayag ni Lily na sinubukan ni Hyubei, ang kanyang makakaya, at nag-alok siya ng ilang manok na makakain, si Guho ang tinutukoy niya. Ang bida, na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha, ay nagtanong sa kanya kung bakit niya siya tinawag na Hyubei si Guho. Sinabi sa kanya ni Lily na siya ang unang tumawag sa kanya ng ganoon. Ang bida ay nagtanong kung ito ay totoo, pagkatapos ay tinanong sa control room na suriin ang lokasyon ng iba pang mga halimaw. Naisip niya na mayroong total na 8 horned white lions na lumabas sa gate, 20 minuto na ang nakakaraan, at kailangan nilang labanan ang isa pa para makuha ang sample. Ang control room ay tumugon na ang target ay 7 o'clock ang layo mula sa kanila, at ito ay gumagalaw. Agad na tumalon ang bida, at tumugon na tinanggap niya ang impormasyon. Sinabi ng control room sa bida na ang guild ng mandirigma ay mas malapit sa kanya kaysa sa kanya, kaya iniisip niya na hindi siya makakarating. Ang boses ng bida ay nagmula sa White House blip sa isang radar, na nagtatanong kung ano ang pagkakaiba ng distansya. Sa malapit ay isang marka na may isang warrior kill ball. Sinabi ng control room sa bida na siya ay 2 kilometro ang layo, at sila ay 1 kilometro ang layo. Ang bida ay nagsabi kay Lily na siya ay tatakbo sa unahan, at hayaan silang sundan siya ng mabilis hanggat maaari, at pagkatapos ay hilingin sa kanya na alagaan si fellow Hyubei next to you. Sinabi ni Lily na tinawag na naman siya ng Hyubei ulit. Nagtatakang napatanong sa isip ang bida na bakit patuloy silang nanggugulo sa ganitong kagyat na sitwasyon. Binilisan niya ang takbo, at lumilitaw ang usok sa likuran niya. Ang mga asol na daloy ng enerhiya ay umiikot sa bida, at naisip niya na nagsasanay din siya kasama ang iba at kumakain ng nutritional food. Idinagdag niya na hindi niya naabot ang antas na bago siya bumalik, ngunit makabuluhang parent siyang umunlad. Ilang lalaki ang tumakbo patungo sa White Leon.
Tumakbo ang bida lampas sa itim na lalaki, at sinabing kanya niya ang halimaw na ito. Ang nagulat na lalaki ay nagtatanong kung ano ang nangyari ngayon. Inutusan niya ang kanyang mga kupunan na maghanda ng mga ranged damage dealer, at maghanda sa pag-atake, at sumigaw siya na umatake na. Ang bida ay lumingon sa likod, at naisip na kung sila ay unang tumama, magkakaroon ng mga problema sa paghahati ng mga lot. Welcome to the Royal Palace, iwan kung ano ta, bigla na lang lumabas. Agad pagkatapos, gumagawa siya ng mahaba at mabilis na pagtalon patungo sa kalaban. Inihahampas niya ang dagger sa halimaw. Tinamaan niya ang halimaw. Nakita natin na bagsak na ang halimaw, hinawakan niya ang kanyang likod at sinabing nakaramdam siya ng discomfort. Ang aatake sana sa kanila ay nakatingin na lang sa bida at nagsasabi na ito ay imposible. At siya ba ay talagang isang superhuman na may acceleration, kung hindi, hindi siya magiging napakabilis. Ang bida ay nag-uulat na ang paghahunting ay tapos na. Sinagot iyon ng control room ng babaeng may itim na buhok. Gayunpaman, makikita sa mapa na kara-rating na niya. Sumagot ang bida na hindi mahalaga, at tinanong ang batang babae kung may ibang tao sa malapit. At ang babae ay tumugon na oo, sa timog. Si Lily, na may mapagmataas na ekspresyon sa kanyang mukha, ay nagtanong sa bida na natuto akong gawin ito ng maayos sa pagkakataong ito, at kung ito ay manok para sa hapunan ngayon. Sinabi ng bida sa batang babae na oo, ang sample ay maaaring kolektahin mula sa kanya. Nagulat ang control room na wala ng mga halimaw, ang mga tarangkahan ay nawasak, at kinumpirma na ang hunt ay tapos na. Inilagay ng bida ang kanyang kamay sa kanyang pisngi, at sinabi kina Guho at Lily na sila ay tapos na, at pagkatapos ay idinagdag na ang kanilang ikapitong koponan ay gumawa ng mahusay na trabaho. Dalawang lalaking silver ang buhok na naglalakad patungo sa bida. Isang lalaking mahaba ang buhok na may salamin, at isang lalaking naka-jacket na orange. Ang lalaking may salamin ay tinawag ang bida bilang team leader, at tinanong siya kung siya ay nasugatan. Sumagot ang bida na ayos lang siya, si Lily lang ang kailangang magbenda ng kamay. Ang lalaking ito ay si Cheo Nilman, ang team leader, ng on-site medical support team. Isang lalaking nakakahel na sweater na may ngiti sa kanyang mukha ang nagsabi sa bida na siya ay tapos na sa video, at hiniling sa kanya na tingnan, ito na ma'am si Cheon Lee Nam, ang team leader ng Field Filmong Support Team. Tinitingnan ng bida ang tablet na ipinakita sa kanya, at sinabing mukhang eksena ito sa isang pelikula. Sa likod ng bida ay nakatayo ang isang asul na buhok na lalaki na may salaming decollar sa kanyang noo, na humiling sa kanya na itaas ang kanyang mga kamay. At ito si Chien Sol ang team leader, ng Field Equipment Support. Iniisip ng bida ang imahe ng isang nakangiting Yoonji, at naisip na kinuha niya ang tatlong Chien siblings upang suportahan ang ikapitong koponan, at bawat isa sa kanila ay sikat at nagtatrabaho sa kanilang sariling larangan. Idinagdag niya na kung paano niya ginawa ay nananatiling isang lihim. Sinabi ni Yoonji na syempre, dahil meron siyang magandang mata para sa mga taong may kakayahan. Bumaling ang bida sa tatlo pang miyembro ng koponan, at sinabi sa kanila na matagal na silang hindi nagtutulungan. Kaya hindi pa niya natutunan ang kanilang mga pangalan, at hindi sila dapat masaktan. Pagkatapos ay isiniwalat niya na alam niya kung gaano kahirap makipagtulungan sa mga superhuman. Idinagdag niya na kapag bumalik siya mula sa paparating na paglalakbay sa piitan, tiyak na gagantimpalaan niya sila, at bibigyan sila ng oras para sa pahinga. Ngumiti ang bida, at sinabihan ang mga miyembro ng kanyang koponan na alagaan siya mula ngayon.
Masayang ngumiti si Lee Nam, at pagkatapos ay sinabi na ang kanilang team leader ay ang pinakamahusay. Dinagdag niya na nakuha niya ang lahat ng sinabi niya sa camera, at si Seoul na may pagkamangha sa mukha tinanong kung ito ay totoo. Kung salakayin mo ang labyrinth ng mga tiwaling kaluluwa, hindi ka bibigyan ng gantimpala ng guild, syempre, maaaring kailangan nating magdusa ng husto. Ngunit hindi na kailangang banggitin ito ngayon. Sa loob ng kotse, tinanong siya, ng driver, na siya ay tila sikat. Ipinikit ng bida ang kanyang mga mata, at sinabing nagmamasid lang ako sa pakiramdam ng mga tao sa larangang ito, dati din ako na kailangang sumunod sa utos ng isang tao nang walang tanong. Nang maglaon, napagod ako at umalis sa guild. Ang mga tao sa aking koponan ay hindi kailangang makaramdam ng ganoon. Sa punong tanggapan ng Guild White House Office, masayang sinabi ni Yoonji sa bida ang galing mo talaga makisalamuha sa mga tao, at tinanong siya kung hindi sinasadyang nabubuhay siya sa pangalawang pagkakataon. Ang bida, kasama ang kanyang matahimik na ekspresyon sa kanyang mukha, ay tumugon na kailangan niyang ihinto ang pagbibiro, at dapat na magsimula sa negosyo, at pagkatapos ay sinabi niya na marami silang dapat pag-usapan. Inabot ni Yoonji sa bida ang isang tablet board na may mga dokumento, at sinabi sa kanya na ito ay isang listahan ng mga item na kakailanganin niya. Idinagdag niya na ang mga espesyal na kagamitan na in-order nila mula sa pagawaan ay magiging handa sa loob ng 2 araw. Sumagot ang bida na natutuwa siyang marinig, at tinawag ni Yoonji ang responsableng katulong ng ikapitong koponan. Naisip niya na mayroon silang kaunting oras, ngunit inihanda niya ang lahat ng perpekto. Inilipat ng bida ang dokumento sa susunod na pahina. Tinanong ni Yoonji ang bida kung ito ang taong interesado siya. Idinagdag niya na inaasahan niyang mahirap maghanap ng impormasyon, dahil wala siyang ibang pangalan. Ngunit sa internet ay nakakita siya ng video ng mga bagay na ginawa niya. Ang bida ay tumitingin sa isang larawan ng isang itim na buhok na lalaki sa tabi ng kanyang ina na naglalaro ng makinilya, at sinabing oo, siya iyon. Naisip niya na ito lang ang superhuman sa Korea na may espesyalisasyon sa larangan ng creator trait. Ito ay si Yang Xinjiang. Inilagay ng bida ang tablet sa mesa, at tinanong si Yoonji kung nasaan siya ngayon, at pagkatapos ay iniisip kung dapat ba natin siyang i-recruit kaagad.